ito guys ay message sa akin ni Jean Kagumbay Parami. Ayan, shout out Jean. Isa din siya guys sa mga followers ko sa sewing tutorial. At sabi nga niya dito, Ma'am, good PM, mag-ask na ko, pwede paano gawin ang design na isend ko nimo. Need ng mga idea. Thanks po. And that time kasi guys ay nasa biyahe ako. Welcome back to my channel. In this video, tayo ay gagawa ng pattern doon sa request sa akin ni Jean Kagumbay Parami. Siya nga pala guys, marami pa kasi nag-request sa akin pero hindi ko kaagad-agad nagagawa dahil ang hirap guys pagsabayin ang pag-aaral at ang trabaho. Ganon din ang YouTube. So, isinisingit-singit ko na lang to guys sa aking schedule para hindi rin naman ako mawala sa inyo at matulungan ko rin lalong-lalo na doon sa mga gusto talagang matutong manahe. Anyways, I am not professional. Hindi ako nakapag-aral sa pananahe at ganun din sa pattern making at cutting. Ito ay based lamang sa aking experience. So guys, pagpasensyahan nyo na kung hindi talaga ako ganun kagaling pagdating sa mga wordings. Hindi rin ako ganun kagaling mag-explain sa English. So pero sinisikap ko talaga guys na maipasa sa inyo or maipaliwanag sa inyo sa abot ng aking makakaya. Thank you so much sa inyo guys sa pagpalo at sa patuloy na suporta. At mayroon ako ditong sukat, previous na sukat ko guys sa isang nurse na nagpagawa din sa akin ng scrub suit. Ito na lang din yung aking pagbabasihan. Ayan, shout out kay LG Cipriano. Ayan, taga Dr. Rafaelis Tumbukon siya guys. Nurse siya sa dialysis department. Shout out dun sa mga ginawaan ko ng scrub suit uniform a months ago. At ngayon guys, start na tayo sa ating pattern making. So, start tayo guys sa ating pattern making. At ang una natin gagawin, kukunin muna natin yung shoulder. So, mula dito sa kanto, pababa, magbababa lang tayo dito ng 2 inches. Ganyan. And then, ito yung ating back. Ito naman yung ating front. So, ang shoulder ay 15.5. Ang kalahati ng 15.5 ay 7 3/4. So, guys, lagi akong sa gitna kumukuha ng measurement. Kasi ito yung pinaka-HPS natin. Yung gitna ng ating back and front. Ngayon naman, guys, kukunin ko muna yung bust drop, 10.5. Mula sa HPS, pababa tayo 10.5. Mamarkingan ko lang yan. Ang figure niya ay 16.5. Ito naman yun. At ang body length niya is 26. Sa body length, guys, nagdadagdag na ako palagi ng 1.5 para sa fold. O naman, guys, ay ang bust circumference. So, itatapat natin dito sa ating bust drop. Ang bust circumference ay 34.5. Magdadagdag tayo ng body allowance na 2 inches. Magiging 36.5. So, ang 1/4 naman yan, guys, ay 9 1/8. So, dito naman natin itatapat. Pupuhitan lang natin muna yan. And then, ang waistline naman niya, tatapat dito sa ating figure. 30 ang kanyang waist circumference plus 2 again para doon sa body allowance magiging 32. Ang 1/4 ng 32 ay 8. So, ito naman yung 8. Second hips niya ay 38. Hindi na ako magdadagdag guys sa second hips ng body allowance kasi ito ay may slit. Ngayon, 38 divided by 4 is 9.5. Ito yun. Ngayon guys, kukuhitan ko lang muna to. So, ayan. And then, babalik na rin natin ulit to. Itatapat din natin doon sa hips yung ating pangalawa. Ang bottom naman ng front ay itong medyo pa-curve. So, ito na yun. And then, ito naman yung sewing allowance or yung fold. And para naman sa back, guys, ay iaakit natin to. So, itong straight lang din yung aking gagamitin. Ayan. Ngayon, guys, sa armhole naman tayo. Ang armhole niya is 18.5. Ang kalahati ng 18.5 ay 9 1/4. So, dito ulit tayo sa gitna. Kukuha. And then, pababa. So, kung mapapansin nyo guys, hindi ako gumagamit ng kahit na anong curve para sa armhole. Tape measure lang mismo yung aking guide. So,
Tatantyahin lang natin yan guys, yung pinaka-curve ng harap at ito yung ating, yan, ito yung ating 9 and 1/4. So, ikaganyan ko lang yan. Yan. Ito muna yung ating front. Yan. And then, magka-adjust ako ng 1/2 inch dito sa my curve. At ito naman yung pinaka-back. Diretso na yan guys, pinaka-ibabaw. So, sa neckline naman guys ng back, dito sa center, kukunin natin yan. Papunta dito sa center back, guguhitan ko lang yan ng temporary para makita natin yung pantayan. And then, kukuha ako dito ng 4 inches. So, itong kinuha ko ay based dyan sa sinend na design sa akin. At i-curve naman natin to papunta dito sa likuran. So, ito na yung magiging ating back neck. Para naman sa front neck, kukunin natin yung neck deep na 7 inches. Mula dito sa HPS, pababa. Kukunin ko muna guys yung 7. So, ito yung 7. Kukunin muna natin dito, 3 and 3/4. Kukunin ko rin dito yung 3 and 3/4. So, itong tatapatan. Kukunin natin ngayon yan. I-curve ko lang itong curve ang aking gagamitin dito. So, ayan. So, ito na yung ating front na neck deep kasi nakabinik siya. Ito guys ay ililipat natin yung back sa isang papel para makuha natin yung ating combination. So, ito guys ay tatabasin ko muna. Lilipat ko muna dito yung back. So, ito na guys yung ating back. I-darken ko lang to para malinaw sa inyo. So, ito na guys yung ating back. Ngayon, set aside ko muna to. Ito muna tayo sa front. Buburahin ko lang yung ating back na guhit dito. Aalisin na natin ngayon guys yung mga back parts. So, ito na yung ating front. Yan guys. Ngayon, kung mapapansin nyo, ayan yung design. Combination siya. Ganito naman yung ating gagawin yan. Ito ang number 2. Kasi ito yung gray. Number 1 ito. Ngayon, para naman dito, ito yung pinaka-center natin guys ha. Ayan. Next naman, bababa lang tayo dito ng 1 inch. And then, ididiretso natin yan ng ganyan. Ayan. And then, kukunin natin yung gray. So, ito yung gray. Tatapat natin dito sa center. Ayan. Ito ulit, number 2. Number 1. Ngayon guys, ito. Pag nagtabas tayo niyan, kasi combination yan, ika-cut out natin to. Ito cut out. Kaya ko to nilagyan ng number para hindi kayo malito. And then, ito, cut out din yan. Pero kukunin muna natin yung pinaka-packet design. Sa packet naman guys, ang pagkuha niyan, mula dito sa center, kukuha tayo ng 2 inches. Mula sa, ayan, sa center, 2 inches. Ganon din dito sa baba. And then, kuha tayo ng 5.5. So, ito yung lapad ng packet. Kunin din natin ito. Mamarkingan ko muna. 5.5 din dito sa baba.
So, ito na ngayon guys, ang packet. Ang packet niya ay mayroon din design. So, kailangan aware kayo guys. Kung mayroon kayong gagayahing design, aware kayo sa bawat details. So, yung kabilang side, ito, yung kabilang side na to, mayroon siyang patong. So, magiging dalawa yung packet. At yung patong niya na isa, ganito lang yung forma. And then, mayroon siyang pasada dito sa gitna. So, ayan. Ito, bago nyo to guys ikabit dito, bago nyo itahi yung packet dito, i-assemble nyo muna tong dalawang magkapatong. So, ito, nakapull ito, paslant yung forma dito sa kabilang side. And then, papasadahan nyo muna ng ganito. Pagka na-assemble nyo na yung packet, saka nyo siya itatapal sa yung kabilang side niya, wala siyang patong. Pero, pagdating sa body, may tahi siya dito uli. So, ang magiging pasada ng body packet dito sa kabilang side, ay ito, ikakabit nyo muna to dito, and then lalagyan nyo ulit to ng ganito dito. Ibig naman guys, para sa back, ang back kasi niya guys, may combination din. So, ibig sabihin, ito yung right side natin, di ba? So, nakaganyan yan guys, pagdating sa tahi. Ito din ang right side. So, ayan. So, ito yung right side natin sa back. Ito din yung right side natin sa front. Ganito naman yan guys, ang magiging forma niyan. Kukunin natin ngayon, ito. Ito ha. Ayan. Mamarkingan lang natin yan. Nang ganyan. Ganun din dito. Mamarkingan din natin to. And then, dito, bababa tayo dito ng 1 inch katulad nito. Pero dito sa back tayo magbababa, hindi dito sa front. So, bababa tayo dito ng 1 inch at itatapat natin dito. Ito naman din. At saka dito naman din guys sa neckline, kung mapapansin nyo, dito din, gagawa din ako ng ganyan. Ito na ngayon yung magiging forma natin sa back. So, ito naman guys, ang combination ng back. Ito ay magiging gray. Number 2. Ito ay 1. Ito ay 1. So, bago natin to guys i-cut out, kukunin muna natin yung neckline. So, kung mapapansin nyo, yung facing niya ay green. Kukunin muna to. Ito naman guys ang paggawa ng facing na. Ang facing natin ay 1.5 lang. Ito ay number 1. Ngayon, ika-cut out ko to. Kailangan sa pagtatabas guys, naka-cut out. Kaya ako naglagay ng number para hindi malito. Ito na ngayon yung part natin ng back. Babukod na natin to. Proceed na tayo ngayon sa ating front. Ang front naman, ika-cut out ko rin to. Ayan. Ang pocket niya guys ay 5.5 by 6. 6 yung lalim. So, ngayon, sa paggawa naman ng facing para dito sa ating neckline, one and a half ulit. Guys, pag gumagawa kayo ng facing, lagyan nyo ng pilon ha. Yung fusible pilon. Para maganda yung lapat. Ito yung para sa number 2. Yan. So, yan. Lahat guys ng may number na yan or may nakasulat. Ibig sabihin, ito yung labas or yung right side. So, ito ay nasa wrong side yan. Nakaganyan yan. Ngayon, ito na yung ating kabilang side. Ito naman guys ay diretso.
Kuha ulit tayo dito ng 1.5. Para naman sa sleeve, meron lang siyang 1 inch na fold. Gagawin ko naman dyan. Kuha muna tayo dito guys ng slant na ganyan. Ayan. Papansinin nyo lagi guys yung paraan ko sa paggawa ng sleeve. Napakasimple lang nito. Halos 40 degrees lang or kung ang kalahati kasi nito guys for 90 degrees, di ba? Ang kalahati nito ay 45. So sa mga 40 degrees lang tayo guys tatapat. Ayan. So, ito yung 40 degrees mula dito. Ngayon, kukunin natin yung 18.5. So, ito yung 18.5. Ayan. Ang kanyang sleeve length ay 8.5. So, ito yung 8.5. Ayan. Magdadagdag tayo ng sewing allowance na 1.5. Next naman guys ay ang cuffs 12.5. So, ito yun. Gugulihan ko muna to. Ayan. Ganun din dito. Ang kalahati ng 9 1/4. So, ito ay 9 1/4. Ang kalahati ay 4 5/8. Ayan. Igaganyan natin ngayon to guys. Ayan. Ito yung front. Ang back naman guys, lalabas tayo dito. So, ayan. So, ayan yung back. And then, kukuhitan na natin ito ng ganyan. Gaganyan din natin itong fold para hindi higit dito. So, kailangan ko, ano yung forma dito? Forma din ng fold natin. So, ang magiging finish ng fold niyan ay 1 inch, pero 1.5 yung aking cutting kasi yung 1.5 na yun, may pasok yun na half inch na allowance, sewing allowance. Kung mapapansin nyo guys, ayan. Pantay. Ayan yung front. Ito yung back. So, ito guys yung ating part ng front. Ayan. Ang una natin gagawin dyan guys, bago tayo mag-assemble, ito. Ayan. I-atas muna natin yung ating pinaka-facing papunta sa loob. Ayan. And then pagka-assemble yan, papasadahan natin yan ng ganyan dito. Diretso. And then saka natin siya dito i-attach. So, kailangan itong end na to dito rin magsisimula para itong part na to ay pantay. So, kailangan dito siya. Ayan. So, pag nakaganyan yun siya, guys, ayan. Nakakabit yan siya ng ganyan. Saka naman natin ilalagay itong facing. Itatahi din natin itong facing. And then, pag baliktad natin yan, so, ibabaliktad natin yan ng ganyan. Kasama na rin to. So, gaganyan na yan. Yan na yung kalalabasan yan. Ito ay nakaipit sa facing at saka body. Ngayon, pagkatapos natin i-assemble yan, eto, i-join muna natin to. Pagka-join natin dito, at diretso na to, i-join din natin dito. So, ganyan lang guys, kasimple ang pag-assemble ng front. And then, yung pocket natin, ito, makita nyo na lang yung pocket. So, straight lang naman ang cutting yan guys, kaya hindi ko na hiniwala yung pattern. So, i-assemble din natin yung back. Kailangan aware tayo guys sa right side at saka wrong side. So, madali lang dito guys sa back. Ayan. Susundan nyo lang lagi yung right side. Ganyan. I-join nyo lang to, tatlo na to. Ayan. Straight. And then, pagka-join ito, saka nyo na lang ikakabit itong pinaka-facing. Pero, bago nyo guys idadapa yung facing na to, ayan, bago nyo to idadapa, at bago nyo rin idapa yung facing ng front na yung mahaba, kailangan i-join shoulder nyo muna para pag dinapa nyo siya, malinis yung kanyang dito banda. So, ito ay naka-open muna siya ng ganyan. Ayan, parang naka-open muna yan ng ganyan, oh. Yan, naka-join na siya, pero hindi pa siya nakadapa. So, i-join mo muna to. Then, top stitch nyo na lang. Bago mag-join kayo ng shoulder, bago nyo siya idapa, diretso na dito sa harapan. So, ganyan lang guys ang pag-assemble din ng back. So, ayan guys, na ipakita ko sa inyo yung pag-pattern, yung pag-cut out, at saka yung pag-assemble ng back and front body ng ating ginawang scrap suit ngayon. So, hindi ko na ipapakita yung cutting dyan guys at saka sewing. Wala na akong gagawin
damit dyan, kasi sayang din naman pagkagagawa ko, wala namang magsusuot. Abangan nyo rin guys yung aking pattern making doon sa ginawa kong terno, blouse and shirt na sleeveless, kasi may nag-request din sa akin noon pero hindi ko pa magawa yung pattern. So, siguro susunod ko rin yun guys. Kasi, ang hirap guys ng aking schedule gawa na nag-aaral ako. Kaya, isinisingit-singit ko lang kasama din sa aking trabaho. Sana naintindihan nyo ako at see you again on my next vlog. Have a great day. Bye-bye!